Well, kung iisipin ninyo, for the longest time, ang pinaka-source ng impormasyon at saka ng current events ay yung balita. So, dati, sa dyaryo lang, ang problema, nag-evolve yung mga nagsusulat dun sa dyaryo, masyado silang nalalayo dun sa ordinaryong mamamayan. Back in the 80s, maaalala mo, ang pinaka-popular na mga writers or mga binabasa sa pahayagan ay yung mga komentarista. Kailangan ng Pilipino, ordinaryo na taong bayan na mayroong nag-a-analyze, mayroong nag-put together, kumbaga, yung iba-ibang mga impormasyon, tapos ginagawan siya ng cohesive na naratiba. So, sikat ang mga commentators doon sa mga pahayagan. Nung nag-evolve ang news reporting, nagkaroon ng news magazine format, naging mas popular ang TV na format dahil ginagamit yung vernacular. So in Filipino or in the local languages, natatanggap yung balita. Pero kadalasan, dahil nga naging news magazine format sila, nakikita natin na may halo na siyang komentaryo. Mayroong killing. Hindi lang masyado tayong aware, pero nakikita natin na from the choice of the stories, pati sa kung anong panig ang ipapakita, kahit na kuha mo yung panig ng dalawa, nakikita mo na mayroong naratiba na umaangat kahit nakukuha yung kahit lahat ng formalities ino-observe dito sa journalism.